not suitable for individuals with limited resources or minimal investment or trading experience. While there are risk management plans, we still advise clients to invest only capital they can afford to lose. Previous positive results do not guarantee future returns. Any opinions we provide are for educational purposes only and should not be considered as an investment advice. To formally introduce myself, my name is Dan Custodio. I am the market analyst of DuPoint Market. So ako ay nakakasama ninyo every week, and sa mga communities ninyo, kung gusto po ninyong magpa one-on-one or kung magkakanda kayo ng seminar, live seminar, pwede nyo po akong hatakin no, to speak and to teach yung mga concept ng trading. And ayan, so the company that I represent is DuPoint Markets. We are a regulated broker, no, dito po sa Pilipinas. 2 taon na tayo dito sa Pilipinas. So we are regulated by 3 entities, international entities, yan. FCA, BAPIT of Indonesia, and the ANJON, okay? The AOFA of Comoros. So yung investment ninyo or yung inyo pong pera doon sa ating wallet, kasi of course broker, doon tayo magte-trade, is safe and secured. Papayawan ko na rin that we do weekend withdrawals. So yung mga kita or mga profits po ninyo can get out doon sa inyo pong accounts. Pwede po ilabas yan sa bangko, sa PayMaya, or sa GCash. Okay? Magsisimula ako dito sa quotation ni Sir Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. So mga hindi pa nakakilala kay Warren, siya ang sinasabing king of stock market. Siya yung king ng investment. Siya ang may-ari ng Berkshire Hathaway. Meron ng record, no, na siya ay investor, meron siyang shareholder ng Coca-Cola, at mas malaki pa yung kanyang kinikita taon-taon, no? Doon lang sa sa Coca-Cola, company lang, being an investor doon sa Coca-Cola company. Mas malaki pa yung kinikita niya sa dividendo pa lang, dividend alone, compare sa mismong CEO ng Coca-Cola. So, meron siyang karapatan na magsabi, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. I know, familiar na siguro sa mga investor na dito, sa mga nakapag-trade na. We're already familiar with this quotation. Pero ano nga ba ang ibig sabihin niya sa quotation na yan? So, ang pinatutukuyan niya is ito, the investor cycle, the emotion the emotion cycle ng mga investor. Okay? Kasi as you can see, graph, yan, ito ay actual chart ng gold. Okay? Nagsisimula ang emotion ng isang trader dito sa optimism. Ayan. Optimism, nakabili. Hopeful. Hopeful that his or her position will materialize in the future. Will turn out to be a win, no? Yun naman ang hope natin. Nung tumaas, ayan na, excitement na. Okay? Dito sa excitement, yan na, magsisimula ka ng mag-picture ng floating gains mo. Ayan. 'Di ba? Sakit natin yan minsan. Gains natin, hindi natin kino-close pero pinipicturean. Ayan, to post sa Facebook, okay? Or magyayaya ka ng mga kaibigan mo, "Uy, ito kumita ako dito sa investment na to. You should try." 'Di ba? Kailangan mo ring i-try ito. Okay? Nung tumaas, thrill, ayan, dito na yung moment na sinasabi mo, dapat pala noon pa ako nag-try nito. Dapat pala noon pa ako pumasok sa ganitong business. Eh di sana mas malaki na yung aking naging kita. Yan. Umakit ulit. Yan. Yung dulo, ang tawag dyan is the euphoric stage. Euphoria. And alam nyo ba, ito ang pinakadelikadong stage. Kasi sa dictionary, pag sinabi mong euphoria,
ang pakiramdam mo dyan is invincible. You are invincible. Feeling mo ang galing-galing mo. Na-try nyo na ba sa isang trade, na nag-successful? 3 consecutive trades, panalo. 'Di ba? Malaki yung naging wins. Anong pakiramdam? Pakiramdam natin is tayo na yung pinakamagaling, no? Tayo na yung pinakamagaling. We beat the market. Or kung sa mga hindi naman trader, di ba, meron kang idea, meron kang business na nag-boom. Di ba, pakiramdam mo, isa kang genius na tao. Yan. Yan ang euphoric stage. Bakit siya delikado? Kasi dito sa euphoric stage, yun nga, feeling mo invincible ka, ikaw ang pinakamatalinong tao, nakapag-isip ka ng ganung opportunity, ganung idea, di ba? So dito sa euphoric stage, kaya sa delikado kasi diyan ka magsisimulang mag-lower ng guard. Kasi you are too confident. You're overconfident. Sa business perspective, lumalago yung negosyo. Why not expand tayo agad without solid ground? Kasi nga, euphoric stage ka. Sorry for the word, pero mayabang ka sa ano na yan. Sa level na yan. Kasi, di ba, brilliant idea, napalago mo yung isang negosyo, napalago mo yung isang business. Di ba? So, mag-ano ka na dyan, you will start to lower your guard sa mga ano naman, sa mga traders naman. Dito ka na mag-a-add ng mga malalaking position. Di ba? What if doblehin ko yung ano ko? Doblehin ko yung lot size ko. What if, since lagi akong tama, hindi na ako maglalagay ng stop loss. Ayan. Hindi na ako maglalagay ng stop loss ko. Kasi for sure, yung next trade ko, tama naman yan eh. Nagawa ko nga eh. Nagawa ko nga before eh. E di sa mga susunod, eh, hindi na ako maglalagay ng stop loss. Tama? Euphoric stage. Nung bumaba, ayun na, anxiety. Anxiety. Denial. Ano lang to? Retracement lang to. Sa business perspective, hindi. Ganun talaga. May lean season talaga sa negosyo. Di ba? Magdadagdag pa ako na baka ang mali ko lang is, kailangan ko pa magdagdag ng stocks, ng inventory, and all. Denial. Bumagsak ulit. Ayun na. Fear. Desperation. Panic. Capitulation. Despondency. Yan. Dito na nagkakaroon ng panic selling, kung narinig niyo na yung term. Kaya bakit minsan nakakakita tayo ng mga mahahabang candlestick? Yan. Kasi diyan na pumapasok yung panic selling. Okay? Panic selling, sabay-sabay na mag-sell, sabay na sila mag-cut loss. Sabay-sabay na silang mag-unload ng kanilang mga shares or ng kanilang mga positions. Ayan, panic selling. Despondency, desperation, hope. Then, pansinin nyo, balik lang ulit sa optimism. Yan. Ang sinasabi ni Warren Buffett, you should know kung ang market ba ay fearful. Okay? Kung fearful ang market, punong-puno ng takot ang market, dun ka dapat maging greedy. Okay? Doon ka dapat maging greedy. You buy. Yun lang naman ang ano natin. Yun lang naman ang mantra natin. We buy low. Kung kailan nagpa-panic selling ang lahat, doon tayo doon tayo nag-iipon ng mga natin, positions natin. Okay? Kung kailan naman greedy ang lahat kasi punong-puno ng greed. Punong-puno ng greed. Kita ninyo pag kayo ay humarap na sa chart at nakakakita na kayo ng mga ganito. Yan. Wag na nating habulin. Okay? Wag yun nang habulin kasi punong-puno ng greed ang market. Okay? Wag ka nang mag-FOMO, fear of missing out. Familiar ba kayo doon? FOMO, fear of missing out. Baka maiwan ako. Tumataas yung shares or yung price ng isang asset. What if habulin ko? Okay. Balikan natin year 2021. Familiar kayo sa Axie? Axie Infinity? Yung play to earn? Maraming nadali dyan. Kasi nakita nila potential, being Filipinos, 'di ba? Pagod na tayo sa buhay. Eh meron tayong nakitang opportunity, maglalaro ka lang. Magkakapera ka.
Di ba? Yung iba nag-resign pa sa trabaho. Little did they know na ano na pala yun. Euphoric stage na pala yun. Yan na. They started to lower their guard. Nag-resign sa trabaho. Ano ba? Yung mga ipon nila is binili nila ng team and all. Ayan. Kasi gusto natin yung idea na, alam mo yun, pabanjing-banjing lang. Sabi nga ni Sir kanina is yung madalian. Ayan. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. So every time na makakita kayo ng mga lumilipad na asset, na currency, kung ano man yan, commodities man yan, gold man yan, or kahit anong pwede nating i-trade, kapag nakakita na kayo ng mga ganyan, mag-ano ka na, tawag dito, magtaka ka na, or prepare yourself na ang kasunod na niyan is ito na. Yan. Kasi minsan, akala natin, pwede pa habulin natin. Ayan. Pwede kang ma-FOMO, pwede kang maipit. Yan, sa stocks, ang term namin diyan. Maiwanan, di bali nang maiwanan ka kaysa mabuhusan ka. Eh, di ba nakabili ka diyan sa tuktok. Okay? So always be careful kapag nakakakita na tayo ng ganyan. Expect na merong kasunod niyan drop. So ang aabangan mo kapag nag-drop na, kapag meron ng panic selling, nagpapanik na ang lahat, 'di ba? Takot na yung market. Yan, dito ka pwedeng pumosisyon. Ayan. Cycle lang ulit siya. Optimism, ulitin niya lang ulit. Excitement, thrill, euphoria. Okay? Kuha? Nakaka-relate sa mga trader? Marami akong kakilala nagbenta pa ng laptop para bumili ng Axie. Ayan. Yan ang ano dun. Nakaka, nakakalungkot. Yung investment kasi nga, siguro hindi familiar doon sa laro ng sa laro ng investment. Yan. Kaya nadadali. So, lesson learned sa atin. So, after nito, pag meron kang mga nakikitang opportunity, ba? Opportunity. Well, okay lang maging open. Pero, protect yourself. We must protect ourselves din sa possible na mangyari. Don't go all in. 'Di ba? Lagi kang magkaroon ng, kumbaga, pagdududa. Kasi nakakaduda nga naman, makakita ka ng ganyan. Nakakaduda yan. Yan, pwedeng ano na, nasa euphoric stage na pala. Euphoria na. Okay? Sino yung nandito? Welcome, Sir Raymond Kansanay. Magandang gabi. Next, we have, yan, why traders lose money. Ayan. Sige dito. Type nga, type 1 kung sino na yung may mga experience sa pagte-trade. Ayan. Yung mga experience sa pagte-trade. Si Sir Rod Musa. How about the others? I think Sir Elmer, si Sir Dan, may experience na rin. And si Sir Sander, business. Tama. Sige, ano na lang natin, sir, since hindi ka pa ano sa trading, i-relate ko sa negosyo. Ayan. Why businesses or businessmen lose money? Number one, because of fear. At tatlo pala, fear, greed, and pride. Fear, greed, and pride. Anong ibig sabihin niyan? Fear. Number one, sa mga trader, fear, analysis, paralysis. Ano ibig sabihin niyan? Takot magkamali. Takot magkamali. Kasi maybe previous previous experience, 'di ba? Sumubok ng isang bagay, hindi nag-succeed. Malaki yung damage sa account. So ginawa niya, this time, i-analyze ko ngayon. I-overthink ko ngayon. 'Di ba? You will spend too much time learning all the indicators na nandyan. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong mga indicators. Yan. Dahil nga ikaw ay gusto mong makasigurado, gusto mong i-analyze lahat, gusto mong maging perfect lahat, maging always right. So, gumagamit ka ng maraming indicator. Meron ka ng MACD, ano pa?
meron ka pang ah tawag dito. Ano nga yun? Bollinger Band. Okay, sige. Gawa tayong Bollinger Band. Bollinger Band. Sige, ano na lang pala. Parabolic SAR. Bollinger, ay, ano lang kasi to, free lang kasi to. Kaya, yan. Parabolic SAR. Parabolic SAR. Ito natin. Parabolic SAR strategy pala. Ano pa? Gumamit ka pa ng mga moving averages. Yan. Moving averages. Yan. May mga nilalagay kang mga indicators. So, too much information. No? Kasi, lalo kang ito, parabolic SAR and MACD, ang ginagawa ng MACD, tinuturo sa'yo paano yung ano, nasa ng momentum, nasa ng mga, ano ba ang ginagawa ng market ngayon? Ano ang momentum? Like this one, going up. So, ayan, green. So, okay yan. Okay? Pero gusto mong dahil sigurista ka, naglagay ka pa ng mga kung ano-anong indicator. Lagyan mo pa ng, ayan, parabolic SAR ka pa. Same thing lang naman din ang sinasabi niyan. Diba? So, ang gusto kong sabihin, may mga pagkakataon na too much information will lead you to to distraction. Instead na makatulong, nakakaano pa, nakakagulo pa. Worst scenario, meron kang initial bias, alam mo for example, pataas, pero dahil ang dami mong mga kino-consider na indicator, hindi ka nakapag-trade, hindi mo na-execute yung buy position. Wala na, naiwanan ka na ng naiwanan ka na ah, ng trend, naiwanan ka na ng opportunity. Relate natin sa negosyo, 'di ba? Meron kang nakitang business opportunity. Ngayon, doon sa business opportunity na 'yun, alam mo, 'di ba? Alam mo na malakas ang paniniwala mo based sa knowledge mo before or sa knowledge mo prior na talaga magsasucceed to, meron talagang opportunity dito. Pero dahil siguro nag-fail ka na before, ang ginawa mo, ang dami mo pang mga research na ginawa. Okay naman din 'yan, 'di ba? Okay naman din 'yan. Pero sana 'wag mong tagalan. Kasi baka maiwanan ka ng opportunity. Tandaan natin ng opportunity, minsan ano 'yan, parang madulas na na hito. Alam mo 'yun? Na kailangan mo siyang i-grab agad. I-grab mo agad, 'wag mong bibitawan kasi pag isang isang pisik na lang 'yan sa'yo, makakawala 'yan. So ang point ko dito, 'di ba? Kung kayo ay trader, huwag nating pakomplikaduhin ang lahat. Don't overcomplicate things. Dito po sa trading, less is more. Yes, okay pong gumamit ng mga indicator. Pero make sure na naiintindihan ninyo ano ba yung indicator na yan. 'Di ba? Less is more. Hindi mo kailangan ng sobrang daming indicator. Hindi mo kailangan maging coloring book yung chart mo na yan. Basta ang importante, meron kang solid understanding. 'Di ba? Solid understanding lang sa kung anong nangyayari. Okay? Analysis, paralysis. Okay? Pag meron kang nakitang opportunity, pasok, then manage your risk. Yun lang naman yun. Number two, fear. Fear of missing out. Yun nga yung sinasabi natin kanina. May hinahabol natin yung mga trade. Di ba? O kaya, minsan, sa business muna, business side muna. Coffee shop. Yan. Ngayon, booming eh. Booming ang mga coffee shop eh. Tama? Alam nyo ba na may nabasa ako na 50% or more than 50% nag-o-open ng coffee shop after 6 months sarado. Well, kasi walang solid understanding. At the same time, nadala lang ng hype.
nakikita na, uy, may trend ngayon sa coffee business. 'Di ba? But sa lugar pala na ng gusto mong pagtayuan, 20 kayo na coffee shop na pare-pareho kayo ng offering. 'Di ba? Sa trading side naman, o relate naman natin sa trading side, meron kang nakita or nabasa, o sabi ni coach doon sa channel, o sa Telegram, sa Facebook, buy daw kasi pataas daw ang gold. Yan, baka daw maiwanan ka. Okay? Without knowing saan ka papasok, saan ang stop loss, at saan ka magte-take profit, without having a general idea or solid idea doon sa pinapasok mo, basta ang alam mo lang, tumataas, baka maiwanan ka, pasok na. Fear of missing out. FOMO. At ito minsan or madalas ang downfall ng mga nagsisimulang trader. Fear of missing out. Nadala lang sa hype. Baka maiwanan ako eh. Kung familiar kayo sa sa dito CME, noong 2020 pandemic, sabi nila, yan na yung magiging sunod na Globe, Smart, and Converge. 'Di ba? Ang price that time, dito. Ayan. PSEI. Talim muna natin to. Ayan. Nung pandemic, 2020, ang price niyan, 2 pesos. 2 pesos per share. Or 1 peso. Kasi nakita ko lang that time is dos. Ayan, dos. Diyan. Sabi nung nanga-hype, yan na daw yung magiging next na Globe, Smart. Yan yung kakalaban sa mga yon. So, kinumpara nila to sa Globe. Ang share ng Globe that time is 2,000 pesos per share. Ito lang, 2 pesos lang. So, kung meron akong 20,000 pesos na saving, life saving ko, na ilang taon kong inipon, 20,000 pesos. So, kung bibili ako ngayon, di meron akong, 10,000 shares. Tama? Ayan, sabi ng mga nanga-hype, after 10 years, magiging 2,000 pesos din daw to. So, imagine, 10,000 mo, ayan, 10,000 pesos, or 10,000 shares, multiplied mo sa magkano? 2,000. So, after 10 years, yung 20 mil mo, magiging 20 million. Ayan. Iniisip na natin dyan, magre-retire ako. Nagre-retire ako ng maaga, pabanjing-banjing na lang ako. Again, dun pa rin sa mindset na quick profit pa rin. Gusto natin yung madalian, wala tayong gagawin. Yan. Kaya madaming nadadali, madaming mga nadedenggoy na papasok sa mga scam. Kasi gusto natin ng mabilisan. Gusto ko lang basagin yung mga paniniwala natin na sa trading po, hindi po ganun. Okay? Hindi po mabilis ang pera dito. Hindi po ganun. Paghihirapan mo rin. Hindi man kasing hirap nung mag-ano ka, magwo-work ka 8 to 5. Compare doon, syempre, less tayo dito. Less less effort. I mean, yung physical I'm talking about physical. Hindi ka papasok ng 8 to 5. Pero, definitely, meron pa ring effort. Paghihirapan mo pa rin. Okay? Fear of missing out. Sabi nga natin kanina, balik tayo. Magtaka ka kapag nakakita ka ng candlestick na ganyan. Sunod-sunod yung up, wag mo nang habulin. Kasi hodang tumaas pa yan, maiwanan ka, okay lang. Okay? Kasi hodang tumaas pa yan, or lumipad pa yan, okay nang maiwanan, wag lang mabuhusan. Okay? Kuha? Fear. Ikalawa, why traders lose money? Because of greed. Yan. Ulit, business perspective muna. Successful yung business. Naging nag-boom. Di ba? So, ang kadalasan, minsan, hilaw yung expansion. Gusto agad mag-expand. So, what if, kung alimbawa, nag-success ako sa isang food business. Naging successful.
kumita. So, gagawin ko, dahil, okay, maganda pa lang, ano to, maganda pa lang negosyo ito. What if doblehin ko, patayo ulit ako ng 5 branch na kaagad? Kasi I want more eh. Gusto ko yung buhay na, no, may cash flow, no? Triple times 5 yung kita. So, magtayo ako ng maraming, ano agad, maraming ah, branch agad. Without, without assessing muna yung risk, risk factor, na yung exposure ko pala, ano na, sobrang taas na pala, sobrang laki na pala ng exposure ko o yung nailalabas ko. Na pag nag-fail yun, is wipe out. Negative pa ako because of greed. Sa trading naman, always wanting more. For example, meron kang trade na kumita na $200. Diba? Nangyayari yan. And I think, nangyari na rin yan sa inyo one way or another. Meron kayong trade, floating gains is $200. Pero dahil meron kang credit card bill na amounting to, kung convert natin, is $500. So, kaya mo pang i-close. $200 is around 13,000 pesos sa atin. Pero ayaw mo kasi you want more. And I think innate sa ating mga tao yan, na we aspire, we crave for more. Di ba? We crave for more. We always want more. So, ang ending, instead na pera na, naging bato pa. Bigyan ko kayo ng example. Nangyari to sa akin, 20, last 2024 or 2025, nung ang mga panahon na ang gold is around 3,500. Gold right now, sir, ano si Manon to? Si Sir Sander. So, Sir Sander, ito po is gold. Pwede po nating i-trade ito dito sa Dupoin. Gold, yung ano, alahas. Pero dito po, ito ay spot. Ito ay CFD. And yung binibili natin dito is the actual price. Kasi pag alahas, o sa mga pawn shop, meron na pong patong yan. Pero ito, raw, yung price na to, spot. Ito po ay naka dollars. 4,000. Ang current price is 4,465 per ounce. Per troy ounce. So, ang troy ounce po, meron 28 grams. So, convert nyo na lang. So, ngayon, sa presyo niyan, around, sa peso natin, per gram is around 9,500. Okay, balik tayo. Year 2025, last year lang pala to. Naaalala ko pa rin. Sa kabilang 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 broker pa ako that time. So ako kasi is nag-handle ako ng mga accounts ng client. So yun yung ano ko doon, work ko doon. So I trade in behalf ng client. Kasi yung mga client nun, alam mo yun, yung mga dirty old money, yung mga wala silang papaglagyan ng pera nila. At gusto na nilang i-invest lang, wala silang time to trade. Di, okay, sige ako magte-trade. That time, nakuha namin, kuha namin yung kuha namin yung kuha namin yung trade, I think somewhere here. 3,250. Yan, buy. Naka-buy kami. Buy, tapos, ang target ko that time is 4,000, 4,000. 4,000. 'Di ba? Kahit ako dali din, 'di ba? Kaya may ano ko, may I think may kaya ako na sabihin to sa inyo kasi na-experience ko. Okay? Yan ang ano ko, yan ang target ko. 4,000. Kasi nga sunod-sunod kali-kaliwa yung war and all. So hindi malayong puntahan talaga yung 4,000 na yan. 4,000 level na yan. So ang ginawa nung dahil nga ang mindset ko nandito na agad, I always want more. 4,000, wala pa man, hindi pa man nangyayari, pero pinangunahan ko na, is, gains na ako. Gains na ng magkano. Yan, gains na. Pero sabi ko, hindi.
pupuntahan talaga yung 4,000 na yan. So, yan, iniisip ko na yung mga bibilhin ko, saan ako pupunta because of course, um, malaking pera nga yung tinitingnan ko. Ano mga bibiling kong gamit. Sabi ko, bibili akong kotse that time. Putik. Di ba parang wala pa man. Ang sabi nga ng kapatid ko, wag mong bibilangin ang sisiw pag hindi pa napipisa ang itlog. Di ba? Old saying, pero makes sense. Pero that time, wala. Dito ako nakafocus. Yan, dito ako nakafocus. Kasi, ano natin yung sakit nating mga trader na nandun na agad tayo sa sa gusto, sa bagay, nagki-create tayo ng reality para sa atin, ng artificial reality or ng fantasy natin na hindi pa man nangyayari pero we are creating na yung scenario na yun. Ayan. So, anong nangyari? Pullback, binalikan yung entry, binalikan yung entry. So, sabi ko, ano lang yan? Retracement lang. May nagsasalita po ba? Sorry. Sir, April o Campo? May, sige. Ano ko lang. I-mute ko lang. Ano ba ko? Okay. Okay. So, binalik ko yung entry. Sabi ko, hindi, ano lang yan, retracement lang. Then, aangat na ulit 4,000. Happy, happy ang lahat. Happy yung client. Happy ako. Tsaka pride ko din na makikilala ko ng mga ng buong company, as someone na nakapredict sa magiging galaw ng gold. So, pride. Hinain tayo ng pride, unfortunately. So, umangat. Binalikan. Excuse me. Umangat. Then after that, ayun na. Sa pool, pati yung stop loss. Okay? Sa pool, pati yung stop loss. Then after that, ayan, nilalaro-laro lang ako. Yan. So every time, 'di ba, sa pagka sa chart analysis tayo, ang ranging market, ibig sabihin ng ranging consolidation, nandiyan lang siya sa isang level lang. Yan ang pinakamadali and at the same time pinakamahirap na trading setup na pwede nating i-trade. Why? Madali kasi define mo ang resistance and yung support. Pag nasa resistance, you sell. Pag nasa support is you buy. Ang problema dyan, pag ikaw ay swing at medyo greedy kang tao, ang swing kasi, ang gusto nating kunin is yung mga malalaking move. Yan. So, unfortunately, dahil pinasukan nga ng, ay sayang, naghahabol ako ngayon ng naghahabol ako ngayon ng opportunity na maibabrag ulit. Kasi nagawa ko nahuli ko sa baba So, bali-baliktad na. Ayan na ngayon, nag, nagko-compensate na ako, nilalakihan ko na yung lot size. Yan, mali-mali na yung mga entry. Okay? Hindi pa kasi ako maka-move on dun sa, bira, ang laki na nun. To give you a figure, 6 digit. More. Kasi yung 6 digit na yun, isang ano pa lang yun, isang account pa lang yun, and I'm handling that time. I used to handle multiple accounts. So, ang laki ng pera na sana. Sabi nga nung mentor ko, Sir Noel Letim, if na na kilala nyo, no? Sabi niya, money in the pocket, not in the market. Okay? Money in the pocket, not in the market. Kung clinose ko yan, edi sana. Diba? Hindi man dun sa ina-expect ko, pero at least, meron. Diba? Kung kayo ay meron ng significant gains, meron ng gains, at naka-float yan, hindi mo clinose, technically, hindi mo yan pera. Pera yan ng market. Okay? Ikalawa, greed. Taking too much risk. Sunod-sunod yung sunod-sunod yung panalo mo. Kaya nga, minsan, mahirap din pagka lagi kang tama no? Taking too much risk. Sa isang trade na nalo ka $100. Ikalawang trade, $100 ulit. Mapapaisip ka na ngayon. Nasa Nasa euphoric stage ka Feeling mo invincible ka. Lahat ng decisions mo itama. So, gagawin mo niyan, what if? Yan, doblehin ko yung lot size.
Ayan. What if hindi ako maglagay ng stop loss? Yan na. Once na in-apply mo yun sa system, doon sa trading system mo, ayan, patay ka na dyan. Okay? Greed. Number one, why traders lose money? Because of fear and greed. Ikatlo, because of pride. Yan, pride. Balik tayo dun sa nangyari sa akin. Pride. Ito, sa trade na to, trophy ko to eh. Ito yung patunay na magaling ako analyst. Na kasi nahuli ko eh. Nahuli ko yung trend. So pag close ko yan, wala na akong maibabrag. 'Di ba? Wala na akong maipagyayabang sa mga colleagues na, uy, ang galing-galing kong nakuha ko tong trade na to. Ayan. Then after that, bumaba, binalikan yung entry. Dito pa lang dapat, pwede ko na i-close. Pero hindi. Sinong magano? Sino ba? Ayaw nating i-close kasi nga, back to ano ka lang. Back to zero ka lang. Eh, yan ang ano, yan ang isang sa pinaka masakit na mararanasan ng isang trader, ang mag-back to zero. And most of the time, takot tayo dyan. Ang bira, ano na naman, ma may isip mo yung sobrang hirap, mag-a-analyze ka na naman ulit, 'di ba? Magpupuyat ka na naman ulit, magbabasa ka na naman ng mga maraming news article para lang, 'di ba, maka-recover ulit. Yan ang ano natin. Pero I tell you, mga kapatid, mga traders or business or Thunder, wag wag tayong matakot magsimula ulit. Okay? Kung galing ka sa loss, kung at loss ka ngayon, mas okay nang ano, mag back to zero basta intact pa rin yung ano mo, yung capital mo. Balik tayo doon. Hindi ko close, umangat. Ayan, syempre hopeful. Ayan na, recovering na. Retracement lang yan, then mababasag to, then pupunta na doon sa 4,000. Okay? Bumaba, ayan, ano lang yan, retracement lang din siguro ulit. Baka ano lang, nanggugulo si Trump. Kasi ito yun yung panahon na sa tariff, yung bibigyan niya ng tariff, tas babawiin niya, bibigyan niya na naman. Ayan na yun. So may losses. May loss. So akin, hindi ko tinatanggap na mali ako. Pambira. Yan ang mahirap din sa isang trader eh, tumanggap ng pagkakamali. Kasi nga, bakit ako magkakamali? Nakuha ko nga to. Feeling ko nga kaya sabi ko sa inyo, di ba? Pinag-usapan natin, eto, feeling invincible ka dyan. Ba't ako magkakamali? Ilagi akong tama for 3 consecutive wins. Diba? Tama ako lagi. Consecutive trades, tama ako. Bakit ako magkakamali this time? Ang worst, minsan pa, ang worst, pagbaba, negative, anong ginagawa natin? Dinodoble natin yung lot size. Tama? Mas dinodoble natin. Idodouble, nag-average. Ayan, average down. Hanggang sa, ayun, tinamaan yung stop loss. Kasi nga, ayokong aminin na mali ako. Meron ng pride, kinain ako ng pride. Holding the losses too long. Ang ironic minsan, why? Because mas kaya nating i-hold yung losses ng matagal kaysa sa profit. Tama? Sa profit, minsan nag-early ano tayo, nag-early take profit, nag-early TP. Pero yung losses, kaya nating yan. Kaya nating i-hold. 'Di ba? Di ba kayo nagtataka? Minsan, ganun ang ginagawa natin. Mas kaya nating i-hold ng matagal yung losses. Ayan, ouch. Mas kaya nating i-hold yung losses ng matagal kesa sa profit. Tama? Pero hindi mo mararanasan yan kung in the first place, meron kang stop loss. Defined yung stop loss mo. Okay? Next, yan. You should not trade. Ito na. You should not trade under this condition. Kung minsan nakakaranas ka ng ganito, you should not trade under this condition. Number one, no trading plan. Yan naman talaga yun. Wag kang mag-trade or papasok sa isang position nang wala kang general idea sa kung ano ang ginagawa ng market, ano ang gagawin ng market, at ano ang market condition. Sa trading plan, tatlo ang sinasagot mo dyan. Number one, entry.
anong price ka papasok? Okay? Ano ba ang current price ngayon? Is it too high? Too low? Dalawa lang ang pwedeng maging ano mo dyan sa entry. Too early or what? Too late. Dalawa lang yan. Entry. Number two, stop loss. Saan ka magkakat? Kasi hindi naman pwedeng tama ka lagi. Saan ka, saan yung point na aaminin mo na hindi, mali talaga tong ano, mali talaga yung trade ko. Okay? Saan ba tayo naglalagay ng loss? Ano ba ang loss stop loss natin? Okay. Ang suggested na for conservative people, dapat ang stop loss mo is 2% of your capital. Yan ang allowable risk per trade. Okay? Kaya dapat bago mo pindutin yung buy or sell, alam mo dapat yung worst case scenario. Pag tinamaan yung stop loss ko, dapat hindi lalagpas doon sa 2% ng aking capital. Kung ako ay merong $500 capital, $500 capital, magkano ang ano yan? Magkano ang 2%? Conservative ba? 2%. 500, sorry, $500, 0.02. So per trade, dito ka lang dapat. Pero ang nakakatuwa, ang nakaka-cute, $100 pero may $100 yung capital pero tumataya ka ng 0.1. Gold. Pambihira. Ayan dapat yun, $10. Okay, hindi I mean, $2 of your capital. Allowable risk per trade. Number three, dun part ng trading plan is your take profit. Yung iba, hindi naglalagay ng profit or ng TP. Well, it works for them. Pero kung para maging safe, you should put a take profit. Ito kasi, protection mo to sa market kung kung protection mo to sa market kung hindi umayon sa yung flow ng market, yung opportunity. Etong take profit, alam mo kung anong pinoproteksyonan nitong take profit? Pinoprotektahan ka nito sa sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Pinoprotektahan ka nito sa sarili mo na maging greedy. Maging greed. Or kainin ka ng greed. Take profit. So entry, I mean, trading plan, alam mo ang entry, alam mo ang stop loss, at alam mo ang take profit. Kung hindi mo kayang i-define, kung hindi mo kayang sagutin yung tatlong yan, ibig sabihin, wala kang trading plan. Wala kang trading plan, you don't trade. Okay? You should not trade under this condition. No trading plan. Ikalawa, 3 consecutive losses. So, sino nakaranas dito na sa buong araw, di ba? Pinaglalaroan siya ng market. Asian, London, and New York. Na as in, kahit anong position gawin niya, pag nag-sell ka, tumataas. Pag nag-buy, bumababa. Di ba? Minsan naman, yung market hindi gumagalaw. Di ba? I-hold mo yung position. Pag nag-stop loss ka, pag kinat mo yung loss, aayon naman, tama naman pala talaga yung ano mo, tama naman pala talaga yung ah entry mo or yung bias mo. So, you don't trade kapag meron ka ng tatlong consecutive na losses. Okay, tandaan na tatlong sunod-sunod na mali. Why? Kasi for sure, ang ikaapat na salang mo, gagawin mong times 4 yung lot size. Kasi nga, nakaprogram tayo to do what? Merong tawag dyan eh. Anong mato? The mathematics of drawdown. The mathematics of drawdown. For example, nag-drawdown ka ng 10%.
To recover the loss, kailangan mo na ng 12% gain. Tama? And for you to do that, kailangan mo mag-compensate. Dodoblehin mo yung exposure mo. So, yung ikaapat mo, ayun na. For sure yan. Distraction na yan. Kumbaga, sa 3 consecutive, nakabaon yung isa mong paa sa hukay. Pag sumalang ka pa ng ikaapat, dalawang paa mo na yung ibabaon mo sa hukay. So, 3 consecutive losses, stop. Close the laptop, close your cellphone, magkape ka muna sa labas, mag-jogging ka, mag-exercise ka, manood ka ng kung ano-ano, ng Viva Max, may ano ba dito? Ay, sorry. Okay, manood ka ng mga kung ano-ano, sige. Distract yourself, 3 consecutive losses, stop trading. Ikatlo, 3 consecutive wins. Ha? Bakit di ba sa atin, kung may galing man kayo sa sales, di ba? Sa sales, ang kasabihan natin, strike while the iron is hot. Tama? Kasi andun yung momentum eh. Pero sa trading, hindi po yun applicable. Kasi sa 3 consecutive losses, ikaapat, distraction. Itong 3 consecutive wins, ang kakain naman sa'yo dyan is pride. Mapambira, tama ako lagi ah. Di ako nagkakamali. So what if, ayan na, makakaisip ka na ng mga, dyan, gawin ko kayang times 5 yung aking exposure. Kung nanalo ako ng 0.1, nanalo ako sa 3 consecutive 0.1 yung lot size ko. Ang laki na sana kung naka 0.25 ako or naka 1 lot ako. Okay? You should stop trading kapag ikaw ay naka 3 consecutive wins. Why? Kasi diyan ang, ayan na, euphoric stage. Feeling invincible ka. Feeling matalino ka. Feeling mo hindi ka na magkakamali. At feeling mo unlimited yung iyong capital. Okay? So, 3 consecutive loss, stop. 3 consecutive wins, stop. Ikaapat, pag ikaw ay pagod. So, sa atin po dito, hindi po tayo napapagod physically. Ang pagod sa atin dito is yung ating isip. So, kung ikaw, wala ka sa wisyong mag-trade, pagod ka, drain ka, emotionally drain ka, nag-away kayo ng asawa mo or ng jowa mo, don't trade. Kasi you are too, emotionally tired at, yun nga, magiging sabaw yung trading plan. So, if pagod ka, pahinga ka muna, trade another day. Ito minsan ng mahirap eh. Akala kasi natin or iniisip natin, naka-mindset sa atin, na hindi kailangan ko mag-trade araw-araw kasi sayang opportunity. Diba? Baka ito na yung chance ko para yumaman. Diba? I tell you po, hindi po aalis ang market. Pagising mo bukas, di ka nag-trade ngayon, pagising mo bukas, andyan pa rin yung market. Okay? So, bakit mo kailangang habulin? Yan din ang maling mindset na kapag trader ka, pag sinabi mong trader, ay dapat araw-araw, dapat lagi ka may position, dapat lagi ka may trade. Hindi po ganun. I tell you, hindi po kayo tatagal sa trading kung ganyan po yung mindset na dapat every day, every session, di ba? Asian, London, New York, dapat merong position. At dapat nagsasalang ako 20 trades a day kasi trader ako eh. Hindi po ganun. Okay? Sa totoo lang po, isa o dalawang setup or dalawang trade lang, di ba? Quality over quantity. 3 trade a day, pwede na. Kasi ako noon, kanina nga nag-usap kami ni Sir Rod bago kayo magsipasok. So saan I think dito siguro merong caveat or meron lang, it varies no, depende sa style ninyo. Kasi ako, galing ako sa scalper, hindi siya umuubra, hindi ako profitable, hindi yun yung strength ko. Hindi ko strength ang scalping. Okay? Yung iba naman, si Sir Rod, scalper siya. Maganda ang return niya pag scalper. Scalping strategy siya. At hindi magandang performance niya kapag nakaswing. So baliktad naman ako, hindi ako scalper. Ang mga hinuhuli ko is yung mga bigger move. Nagwo-work sa akin yung mga, ayan, swing. Yung ibababad ng ilang araw, yung trade.
O minsan, weeks, even weeks, swing. Okay? So, as a trader, yan, kailangan alamin natin ano ba anong klase ka ba? Scalper ka ba? Swing? Okay? Ano ba ang pasok doon sa oras mo? Ano ba ang pasok doon sa personality mo? Kasi ako, hindi ako mainipin. So, kaya kong ibabad yan. Kaya kong ibabad yung isang trade ng magdamag or ilang araw. Okay? So, I think that's it. That's my presentation for tonight. Meron bang question? Do you have any question, ma'am and sir? Sir, my ma'am April, Sir Rod, uh, Sir Dan, Sir Elmer, Sir Sander, Sir Raymond, meron po bang question? Please type 1 naman kung na kahit pa paano merong na iuwi or na take home na learnings. Yan, so that I know na nakinig talaga. Please type 1 kung may naintindihan naman sa mga sinabi ko. Bago. Coach, Mm, tanong lang din, mm. paano i-improve yung psychology? Ah, paano ano sir, paano Paano mai-improve ng isang newbie or kahit matagal ng trader yung ano niya, psychology niya? okay. Identify saan muna ikaw ano ka, ano ang nagsisimula yan sa pag self-evaluate, I think. Kasi ang kaibahan kasi sa trading psychology at the same compare sa ibang mga aspect ng trading like yun nga, technical analysis, fundamental analysis is nandiyan na yan eh, kaya mong aralin eh. Pero ito kasing itong psychology, ang kalaban mo dito sarili. So, paano siya may improve? Number one, siguro, magkaroon ka ng self-assessment din. Kaya importante, coach, yung pag-journal. Yan, as a newbie, I think, start sa pag-journal. Kasi ang journal, hindi mo madadaya. I mean, ano mo yan eh, salamin mo yan kung saan ka, saan ka nagkulang. Kasi matatrack mo, ako eh, sa ganitong sa ganitong currency or sa ganitong asset pala ako mahina. 'Di ba ako? Napansin ko na hindi ako effective sa gold. Hindi ako effective sa gold. Kasi sa gold, yun nga, trinay ko, pero pinaglalaruan ako eh. Yan, pinaglalaruan ako. So, hindi ako effective doon sa pag-trade ng Nakita ko siya sa journal. Yun, number one, of course, you assess yourself. Saan ka naglalak at the same time, siguro, pangalawa, aminin. Magkaroon ka ng pag-amin sa sarili. Kasi unless na aminin mo na may lacking ka, sa sa aspect na to, hindi ka makaka-move on. Kung ngayon naghahabol ka pa rin sa trade, kung ngayon hanggang ngayon pa lang nagsisimula ka, naghahabol ka ng trade, ang lalaki ng lot size mo, hindi mo makanker yan. Bilang ka 3 years, kahit magbilang ka 3 years, 5 years, hindi ka pa rin hindi ka pa rin uusad. Doon at doon pa rin ikaw, yun at yun pa rin ang magiging ah cause ng ng pagkasunog. Kasi pansinin mo, saan ba kasi lang naman eh, paulit-ulit lang naman yung cost niyan. Hindi ka naman nasunog dahil nag-announce si Trump ng another tariff. Hindi ka naman nasunog dahil nag-raise ng interest rate ulit yung US. Definitely, ikaw ang pumindot niyan eh. Ikaw ang nag-buy or nag-sell dyan. And I think it is a reflection ng bad habits mo noon. Maaring kasi noon, akala mo, healthy yung ganitong habit kasi nag-work eh. Sumamba. Tumama yung isang trade. So, nadadala mo siya. Okay, so to answer your question, recap, number one, assess yourself. Mag-journal, check mo saan ka
lacking? Ano yung mahinang aspect ka? At third na ba? Ay, aminin mo sarili mo na yun yung lacking mo. Okay? Sa industry po natin, sa ating business, walang puwang yung pride. Walang puwang yung pride. Lagi kang tama. Hindi po ganun. Kasi tayong mga retail trader, tayo po ay mga nakikisabay lang. Pag sinabi ng market, ganitong gusto niyang gawin, yun ang yun yung gusto niyang gawin. Hindi mo pwedeng pangunahan. Yan ang mahirap eh. Pinangungunahan natin yung market. Meron tayong gustong, alam mo yun, yung bias natin. Yun yung gusto nating bias. Pero, in reality, market ang masusunod, hindi ikaw. Okay? Any more question? Or, sige Sir Rod, do you have any, ano pa, inputs? Wala na coach, tama naman lahat ng ano. Ah, yun, na ano ko. Thank you sa tips. Saka yan din talaga dapat itinuturo sa mga bagong trader. Mm-mm. Itong psychology kasi ito yung strategy maaaral pero yung psychology pa rin yung magpapatagal sa atin sa market. So pag Mm-mm. natalo tayo, babangon tayo kasi hindi na wala namang pakialam yung market eh. True. Gagawin niya yung gusto niya, tayo, yan, tama yung sinabi niya, sasabay lang talaga. As a Mm. retail trader, yung mga bank kasi talaga yung nagde-decide kung saan papunta yung market. Mm. Any experience, coach? Sa trading, you can you can share. You ano na lang, biggest or yung pinaka down moment mo sa trader. Ako kanina na-share ko yung pinaka down ko. Yung pinaka down mo, coach, para at least makarelate, baka nakaka-relate yung iba. And good thing, bago pa ako naging profitable, hindi naman umabot ng 6 digit yung talo. Pero yun, natalo pa rin. And naubos yung capital kasi pinipilit ko yung bias ko, yung gusto ko mong gawin ng market, gusto ko tumaas siya kasi nakabay ako. Pero pababa ng pababa hanggang inuubos ko yung capital ko. And parang ginagatungan ko pa, parang another trade. Yun yung worst experience ko rin eh. Pag talagang gustong gusto ko na siyang umakyat pero bumababa naman siya. Parang gusto ko dagdagan para Mm. kung bumalik man, paldo. Oh, 'di ba? Pero hindi na bumabalik. Na, nasunog pa yung account. So, lesson learned yun. Kaya, pinapromote ko rin talaga discipline trading. Mm. Kaysa maghabol tayo ng mga, tayo yung gusto natin tayo masunod sa sa market. Mm. Tsaka okay din, tama yung sinabi mo, coach, yung paghahabol. Nako, yan ang simula ng distraction mo. The moment na naghahabol ka na ng trade, naghahabol ka ng position, something's off, something is wrong. And you should stop trading immediately. Kasi ang next, ano mo na yan, next position mo na yan, ano na yan, pagkasunog ang sunod na mangyayari. So it's better na kung nakaka-experience na tayo ng ganyan, nako, better stop and assess. Sabi ko nga, hindi porke sinabing trader, dapat araw-araw ka may position. Di ba? Or araw-araw ka dapat may trade. Kasi tomorrow, pag hindi ka nag-trade today, tomorrow, same pa rin naman ng same pa rin ang market. Nandyan pa rin ang market. Magbibigay pa rin ng added opportunity. Okay? How about Sir Sander? Sir Sander, meron bang question? As a newbie, meron ba question or naguguluhan? Sabi ni Sir Elmer, kumbaga parang nakikisabay lang tayo sa trend. Hindi tayo magdikta kung saan gusto natin papunta. Big sir. Big check. Malaking yan, malaking tama po yung sinabi ninyo. Nakikisabay lang. Kaya ano yan parang yung iba, diyan papasok yung yung counter counter trading. Counter counter trend trading. Yung iba, well, kudos sa iba na nagagawa yun. Na
Meron meron akong nakikita sa YouTube na hinuhuli niya yung bounce. Ang galing. Kailangan natin ibigay sa kanila yun. Pero sa ano talaga, majority, lalo sa ating mga beginner, kung tayo ay nagsisimula, you don't counter trend. Kung ano ang sinasabi ng market, yun ka dapat. If sinasabi ng market, buy, or I mean, bullish, pataas siya, dapat ang hinahanap mong opportunity is buying. Ganun din naman pag pababa, ang analogy nga natin dyan na pag nagluluto ka, di ba? Nagluluto ka, naghihiwa ka ng sibuyas. Di ba? Tas bigla mong nahulog yung kutsilyo. Hindi mo naman sinasalo ng paa, tama? Iniiwas mo. So bakit ikaw, pagka pababa, binabay mo ng binabay? Di ba? So, ayan, tama si Sir. So far, no questions, Sir. Ayan, si Sir Sander. So hopefully, may kahit papaano merong natutunan naman. Meron namang din napulot ngayong gabi. So, once again, yan ako na lang din. Promote ko na lang din yung ating mga socials. Meron tayong tawag dito kung hindi pa kayo kasali dito po sa ating Telegram channel. So maganda po ito kasi diyan po ako nagpo-post ng ating mga analysis. Hindi man sa signal pero market analysis. So kung nandun nakuha po rin, nabasa po ninyo yun, kung yung Bitcoin, ako, nasabayan po ninyo kasi parang April pa lang nagwa-warning na ako. Pataas ang Bitcoin that time eh. Nag-bounce yan from 58 papuntang 82,000. So paulit-ulit ako dun sa Telegram na ingat kasi walang laman yan. It's a dead cat bounce. Walang reason bakit yan tataas ngayon. And tingnan niyo yung price ngayon. Nasa around 60,000. Same with oil nung nakaraan. Nag-post tayo at 89, $89 per barrel. And ngayon, nasa 90, 94, nung nakaraan, 96, o kagabi ata, kahapon 96. Ngayon lang, nagkaroon lang ang oil ng ngayon, ng pullback dahil may ceasefire ang Lebanon and Israel. But still, ang pinakamalaking driving force kung bakit tumataas ang oil is still the Hormuz. The Strait of Hormuz is still closed as we speak. Wala pang clear resolution dyan. And based on the chart, resistance pa rin is at 118. 118. Eh, pabalik-balik lang yun. Aangat ng $118 per barrel, bababa ng hanggang $85 per barrel. Ngayon, nasa 89. Pakita ko na lang din para at least ma makita, ma-appreciate yung sinasabi ko. Ito yon the oil, this is daily daily. Ayan. Resistance is 180. Then, pag nakuha niyan, biglang bababa ng hanggang 90, hanggang 85. Pag nakuha yung 85, aangat, pabalik ulit sa 118. So, right now at 94. So, in-expect natin that in the coming days, in the coming weeks, papunta tayo dito. So, still, meron pa ring opportunity dyan. Bitcoin, ayan. Ayan yung sinasabi natin. Yung dead cat bounce na sinasabi ko, ito yan. Ayan. Rally from nung simula nga 8 February or yan. February, yun yung simula. Papuntang 82. So walang yan, walang laman yan. Empty yan. Tingnan niyo yung volume. Sa volume makikita natin din na walang laman. Pinataas lang nila. Kasi ang cryptocurrency market ngayon ay bearish. Okay? Bearish, pababa sila ngayon. So magano pa yan? Magtutuloy-tuloy pa yan hanggang 2028. Recovery ng magre-recover yan year 2028, 2 years from now. Bakit? Because of halving. Ang next halving season is on, 2 years from now, 2028. So, until then, dito muna tayo. Bounce-bounce lang tayo dyan. Talbog-talbog lang tayo dyan. So, ang tinitingnan nating level for Bitcoin is, ngayon ay nasa 62. Next target would be 59 or yung 60. Yan, 60,000 level.
If it doesn't hold, ma-break tong 60, then pwede nating makita yan at 48,000 level para lang mag-level dito sa kanyang previous support. Then hanggang 2028, I think talbog-talbog lang tayo dyan. For gold. Now for gold, still ranging market tayo. We're still on a ranging market. And I think uulitin itong ginawa niya noong nasa 3,500, yung sinabi natin kanina. Itong from here to here, 6 months po yan. 6 na buwan siyang talbog-talbog lang dyan. And ayun nga. So lesson learned sa atin, lesson learned sa akin. Well, hindi naman din ako madala sa gold. Pero still, merong opportunity dyan sa ranging market na yan. Ayan, define mo lang yung support and resistance mo. Resistance point for 4,887. Then the support is 4,100. So still, talbog-talbog lang siya. Up. ah Up, down, up, down. Possible. Up. Hanggat hindi pa nababasag to. So, malalaman mo kung ready na ba tayo to go up kung ma-break ang 4,800 level. Still, sa gold, ano pa rin natin yan? Trend pa rin natin is uptrend. And reason behind dyan ay merong shifting na nangyayari sa global market dahil ang mga bansa ngayon ay hindi na masyadong gumagamit or at least may paunti-unti na nag-shift from using dollar. Kung familiar kayo, de-dollarization. Yan na, nagsisimula na. Yan sila Poland, sino ba, Russia, China, particularly the BRICS coalition. So, ang goal ng BRICS is to overthrow yung dollar as the reserve currency. Yan kasi nga, yung dollar kasi, yan ang reserve currency natin. Hindi ka makakabili sa international market nang hindi dadaan sa dollar. And I think yung mga bansa ngayon ay takot na or at least nagbabawas ng risk exposure sa dollar dahil time will come, dollar will collapse. Why? Kasi yung pera nila ngayon na piniprint, wala na pong backup na gold yan. Kumbaga play money na lang po yan. And ang bali-balita, they're gonna print another trillions of dollar na pera. Yes, so in the coming months siguro lalakas pa yung dollar because of that. Lalakas pa yung dollar. Imagine niyo na lang yung isang balloon na lumulobo ng lumulobo. Pero time will come na sasabog pag naabot niya na yung pinaka ano niya, max level niya. And pag nag-collapse ang dollar, malaking gulo yan. Ay, hindi pa naman natin siguro, hindi ko masasabi, 2 years from now, 3 years from now, but it will come. Okay? And nakakalungkot lang dito sa Pinas dahil ang bumubuhat sa economy natin is the remittances ng mga OFWs. So, ang pinakamalaking affected niyan is the OFWs. At least dito sa ano natin, sa economy natin. And second thing, yung foreign investment natin. Portfolio ng foreign investment natin. 42% ay naka-dollar. So imagine kung bumagsak ang dollar, ang equivalent is 6 trillion pesos ang matitiway na investment kung hindi walang gagawin na action o hindi magre-rebalance kung sino man may hawak ng portfolio na yun. And ano pa ba? Forecast for dollar ay sa akin lang I think hanggang matapos ang taon, hindi naman natin makikita yung 59 kasi ngayon 61 61 pesos per dollar. Hindi na natin makikita ang 58 pesos per dollar at least sa taon na to. And Ay, last question pala, coach. yes, go ahead, sir. Ayun po sa, sa chat. Poor. Question po, what if Punda is bad for your trading pair, then TA is against the Funda, then na-hype yung trader, nag-early entry, then ano? Then na-hype
yung trader, nag-early entry, then running negative, hope pa din ba tawag dun? Lalo kung hold more than running negative is 2% ng capital. Okay. Unang question, anong asset ba yan? Anong asset po ba yung tinitrade? Kasi kung halimbawa asset and, sige, pakita natin. Gold. Ano, bad yung fundamentals? Funda is bad for your trading pair, then the technical analysis is against Funda. Okay, baliktad. Sabi ng Funda pababa, pero sabi ng technical analysis is pataas. Okay? Most of the time, sir, lalo sa ano natin sa climate natin ngayon, sa klima ng global market, nava-violate na yung technical analysis. So, malaking factor na sumusunod talaga sa fundamentals. Sa ngayon nasusunod na yung nasusunod yung fundamentals. Then na-hype yung trader, nag-early entry, then running negative. Hope pa din ba tawag doon? Yes, hope pa rin. Hoping. Kaya lang, ang magiging next question mo dyan, sino ang mas tatagal? Yung capital mo ba o yung market? Kasi mag-aantayan yan. Pwede mo naman talagang i-hold yan. Kaya lang, consider mo yung swap. Kung i-hold mo. Okay? Kung kaya mo pang i-hold. Tsaka yung capital. Dito naman sa trading natin, 'di ba? Hangga't hindi mo naman kino-close is still paper, paper loss ka. Okay? Another thing to consider is yun, more than 2% na ng capital yung nakakain. No, more than 2% na ng capital. So, gaano ba kalaki yung capital? Kung kaya mo namang lunukin yung kung kaya mo namang lunukin yung losses, better to cut. Eh bakit mo naman ika-cut? Sayang, ganyan, ganyan. Kasi kapatid, pagka hinold mo yan, nakapokus ka dun sa bad trade na yun, sayang yung opportunity ng ibang mga pairs. 'Di ba? Instead na ka na sana, maka na-cut loss mo na, nakapag-regroup ka, nakapag nakapag-reassess ka, I think mas madali mong mababawi kung ika-cut mo yung losses. For me lang kung ika-cut mo yung losses, mas madali kang makakabawi sa ibang mga opportunities. Yan ang I can I can say this with confidence kasi nanggaling ako dyan. Dun sa earlier presentation natin. Ayan, dito lang ako nakafocus dun sa, ano ba to, 2.5. Dito lang ako nakafocus. Lalo kung ranging market ang trend, nasa, lang siya, consolidation stage. Ayan lang siya, pababa, paangat pababa, ayan, paangat, angat, baba, angat, baba. Diyan lang siya. So, mag-ano ka dyan, mag-aantay ka talaga ng matagal dyan. And yung tagal na yun is, what, 6 months? Kung kinat ko na yung losses ko, nag-cut ako ng losses, pasok ako sa ibang mga opportunities na, magagandang opportunities. So, nabawi ko na sana. Ayan. So, yun nga, balik tayo dun sa present kanina, na minsan ang nakakapagpatagal sa atin is we are holding yung losses for too long na mas nakafocus na lang tayo dun sa asset na yun, kung ano man yung bad trade na yun, kaysa sa paghanap ng ibang mga opportunities. So I hope it makes sense, sir. Sir Raymond Cansanay. So I think it's 7:55. Meron pa bang question? Sige, mag-entertain pa tayo ng ibang question. Mhm. Sir Rod, any question? Sir Elmer? Sir Dan? Ma'am April? Any more question? Going once? Twice?
Ayan, wala na daw. Okay. Sige, kung wala na pong question, okay lang po ba? Maglalambing lang ako to. Please open your cameras para makapag-picture po tayo. Yan, photo off lang muna. Si Sir. Ma'am ako ng ma'am. Sir April pala. Sir, yan. Magandang gabi. And please open yung camera po yung kung kaya. Ayan, para makapag, ano tayo. Picture. One, two, three, and smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Once again, Sir Rod, Sir April, Sir Elmer, Sir Sander, Sir Dan, and Sir Raymond. Magandang magandang gabi. And magkita-kita po tayo next week sa, ayan, sumabol si Sir, picture ulit tayo, Sir Raymond. Yan. Magkita-kita po tayo ulit next year. Next year. Wag next year. Next week lang. Happy weekend po. Again, in behalf of DuPoint Markets, my name is Dan. Magandang gabi. Bye-bye.